Suportado ng ilang mambabatas ang panawagang suspindihin ang VAT sa langis. Naabot naman daw kasi ang target na koleksyon ng buwis mula rito. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Nakatatlong araw na ng pagdinig ang House Joint Committee on Legislative Energy Action and Development tungkol sa problema sa mahal na petrolyo. Apela ngayon ni House Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo sa Department of Finance, magkaroon pa sila ng mga pagpupulong sa mga susunod na araw. Yan ay para raw mapagkumpara ang mga datos na naibahagi ng ahensya at magkaroon ng mas matibay na hakbang para sa lahat na apektado ng krisis sa langis. I'd like to sit down with the DOF soon as time possible, kahit in this weekend, lahat, because we really think that the computation has excluded a number of things. Na tingin namin kailangan mas mabalangkas at may paliwanag namin para i-push natin talaga yung total suspension both ng diesel at saka ng gas. Sa hearing noong Miyerkules, isa sa mga iminungkahi sa pagdinig ng Lead Committee ang pagpapatupad ng cap sa value-added tax. Imbes na 12% kada litro, suhestyon ni Cavite Representative Lani Mercado Revilla, ibaba na lamang sa 6 na piso kada litro ang VAT sa langis. Pero kung si Kimbo ang tatanungin, Mas gusto ko talaga yung VAT suspension kasi sa totoo lang nakikita ko na-reach na rin nila yung mga targets nila dahil tumaas yung presyo ng gasolina eh. Maganda rin nagkakaroon ng windfall kasi yan po ang ginagamit para pang ayuda program. Pero nakita po natin kasi na ang ating programang ayuda hindi pa siya ganun ka-efficient. prioridad ngayon ng Kamara na mapag-usapan ng 13 komite ng Lead Committee ang iba pang mga hakbang para sa lahat ng apektadong sektor. Tsaka nila pagsasama-samahin ang mga rekomendasyon ng mga ahensya at iayon sa panukalang batas na inihain ni House Speaker Bogie D. at Majority Leader Sandro Marcos na Kalinga Bill. So sinabi ko, this is like almost like going to be like Bayanihan 3. We're not just going to touch upon ayuda, we're going to touch upon health, we're going to touch upon the banking sector, the transportation sector, but that's not Bayanihan 3 anymore, it's now the Kalinga Bill. Mga kapatid, Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita.